Naniniwala ba kayo dito kay Ping Lacson sa mga pinagsasabi nito? Yung mga pinagsasabi ba nito ay talagang karapat-dapat o pansarili lamang niya para sa 2028 election? Ito po. How are you preparing dito po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, magsisimula ako sa isang blank paper, tapos pakinggan yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution, i-juxtapose ko ito sa presentation naman ng depensa, at saka magde-decide kung sufficient ba ang ebidensya para i-convict, o kung insufficient, edi i-acquit. Sa ngayon, walang nabubuong desisyon sa aking isipan kasi nga wala pa na ipipresenta na formal sa impeachment court kung aabot man sa 20th Congress o magka-crossover. May mga legal luminaries na nagsasabi sa mga nakausap namin kasi nagtatanong-tanong na rin kami na maraming argumento kung ito ba'y mag-crossover o hindi. Si Ping Lacson, napakadaling basahin ang plano nito. Wag kayong maniniwala dito. Ito, kunwari lang to na playing safe siya, na sasabihin niya na titignan niya muna ang ebidensya, mga ganito ganyan. Naku po, di ba ito ay 2 beses na tumakbong pagka-president na talo? Ang unang laban nito, kinalaban niya si Gloria Macapagal Arroyo. Anong nangyari sa kanya? Natalo. Tapos nung pangalawa, itong 2022, kinalaban niya si BBM, sina Robredo, sina Manny Pacquiao. At kasali siya doon. Tumakbo din siya president, di ba? Ang katandem niya si Soto. Anong nangyari? Natalo. Ngayon, itong mga sinasabi niya na titignan niya yung ebidensya bago siya sa impeachment ni Sara. Pero ang katotohanan niyan, guys, ay gusto rin niyang matanggal si VP Sara. Bakit kanyo? Siyempre, wala na siyang magiging kalaban na malakas, di ba? Pag natanggal si VP Sara, ang magiging kalaban na lang niya diyan na matunog ay si Risa Hontiveros. Ay di ba kung si Risa Hontiveros lang naman ang kalaban niya, siyempre kay Ping Lacson ka na, di ba? Kaya etong si Ping Lacson, nako po, alam na sa pagkatapos ng sa kahuli-hulihan ng impeachment ni VP Sara, malamang ito'y pipirma para matanggal si VP Sara. Gago mo eh.